This video contains swearing. Parental guidance is required. If you don't like swearing, you can also not watch it. Thank you for watching. Sa Seoul City of Korea, makikita ang iba't ibang ilaw na kumukutitap sa gabi sa mga gusali, sa isang magarang sasakyan habang may kausap ang isang lalaki. Seryoso ba ang sinabi mo? Kailangan ng bansang ito na itaas ang pagtaas ng presyo ng gas ng 20,000 won. Makikita ang samat-sari mga ilaw na traffic lights. Mga busina ng iba't ibang uri ng sasakyan, sa paraan iyon para ang mga tao ay mananatili sa mga bus at subway. Ito ay isang problema dahil lahat ay kumukuha ng kanilang mga sasakyan. Inaalis nito ang oras ng mga tao na talagang gumagawa ng isang bagay na mahalaga. Tangina, makatwiran ba na ang mga taong ito na walang kabuluhan ay nag-aksaya ng aking mahalagang oras sa kalye? Shit, sabi ng lalaki, hindi naman kumibo ang driver nito. Nakatutok lang ito sa pagmamaneho, 1 taon na ang nakalipas ilang random day, habang naghihintay ng graduation sa grad school. Ang iyong mga marka, dapat ay makapasok ka sa anumang kumpanyang gusto mo. Gayunpaman, paano ang pagsisimula sa isang natatanging pagkakataon? Nakakalungkot lang na hayaan na masayang ang iyong karanasan sa militar at mapunta lang sa basura. GQ Group ba yun? Tama nga, ito ang posisyon ng secret area para kay Chun Jong-myung, ang ikatlong anak ng grupong GQ. Mararanasan mo ang buhay ng mga 1%ers, matuto ka mula sa kanila at bumuo ng iyong network. Nagsisilbi ka bilang Special Forces NCO for 6 years. Na naglilingkod ng 6 na taon. Udo, parang UDT ba yan? Sa palagay ko, bagay sa iyo ang militar. Ikaw, kakaiba ka? Sa tingin mo ba dapat na magpagupit ka? Ayun na, nagsimula ang bangungot na ito kasama si Chun Jong-myung. Ikaw, pinagtatawanan mo ba ako? May stick-in-up ka ba sa iyong puwit? Kapag naglilingkod ka sa iyong amo, kailangan mong ibigay ang lahat na mayroon ka. Pagpapahiya pa nito na. Sigaw ng lalaki na dinuro-duro pa ang dibdib ng ating bida. Naget mo na ba? Bobo ka. Para sa akin ang pagpapahiya niya at panglalait sa akin araw-araw ay isang impyerno. Ngunit ang lahat ay may hangganan din. Bulong ng ating bida, isang araw sa opisina, lumapit ito sa lalaki na kanyang boss. Gusto ko na mag-resign. So, ang katulad mong isang aso na nagpapakain sa'yo, gusto mo akong kagatin. Halos 1 taon ka naghintay para lang saksakin ako sa likod. Agad umiling ang ating bida. Hindi niya ito maintindihan kung bakit inis na inis ito sa kanya. Sige, maupo ka lang ng 1 linggo habang makahanap kami ng kapalit mo. Ano, masyado ba akong nagtatanong sa'yo? Hindi po sir, bakit andito ka pa? Alis na. Agad umalis ang ating bida. May magbabayad ba sa iyo ng mas malaki, sa isang matigas na mukha, na katulad mo? At ang nangyari, hindi dumating ang kapalit ko, nandirito pa rin ako, at ako pa rin ang kanyang driver. Sa gabi habang pauwi kami mula sa opisina, habang dala ng ating bida ang sasakyan, hindi nito pinadiretso ng uwi. Bagkus may iniutos itong puntahan, at nang nakarating sa isang lumang warehouse. Agad lumapit ang guard sa kotse. Magandang gabi po sir. Tumingin ang lalaking boss, tahol lang ng aso ang geezer na iyon, sa sino man dumaan, wala siyang ginagawa at kumukuha lang ng sweldo. Kung gusto mong tratuhin, tulad ng isang tao then kumilos ka na isang tao. Painsultong sabi nito, muling tumutok ito sa driver. Para sa iyo din iyan, asshole, kung hindi mo alam ang lugar mo, haantong ka lang sa dating fogey na yon. Bahagyang sinulyapan ng ating bida ang guard, kalma ka lang. Bulong nito, agad inabante ang sasakyan at dinala sa parking area. Hindi ko alam na dito matatapos ang lahat. Nang ma-park ang kotse ay agad bumaba ang boss nito, nakasama siya. Agad itong naglakad papasok, napalingon-lingon ito. Chun Jong-myung, bakit ka napunta sa lugar na ito? Bulong nito, bakit nakatayo ka lang na parang tanga? Buksan mo ang mga ilaw. Naglakad-lakad ito at hinahanap ang switch ng ilaw. Ang weird ng pakiramdam ko na ito, na parang may mali. Kinapa nito ang switch ng ilaw, pero bago ito nabuksan ay napalingon ito. Ano, nakatunga nga ka pa dyan, hindi mo pa ba bubuksan ang mga ilaw? Ang dilim dito, nagpupunas ka pa ba? Maya-maya ay may narinig itong mga tunog ng sapatos na naglalakad.
Palapit ng palapit ang mga yabag nito, napalingon ang ating bida sa pinagmulang ng tunog ng mga sapatos, hanggang sa magtipon ito sa gitna. Siyempre ang isang tulad mo ay dapat na may isang bagay sa iyong manggas, bulong nito, tignan mo chicken shit, takot ka ba na buksan ang ilaw ganun ka ba talaga katakot sa akin, sabi ng kanyang boss, sa tingin ba niya kaya niya akong ibagsak sa ilang mga magnanakaw na dinala niya dito, bulong ng lalaki, agad itinaas ng ating bida ang kamay para buksan ang switch ng ilaw. At sa isang iglap, ay kumislap ang kuryente at damaloy ito sa kamay ng lalaki. At gumapang sa katawang nito, hanggang sa makuryente ang buong katawan nito. Bingo, ngumising sabi ng lalaki, ga, sigaw ng lalaking nakuryente, Nagkikisay ito habang patuloy na dumadaloy ang mga boltahe nito sa katawan ng ating bida. Sigaw muli nito, hanggang sa nanginginig na at umaarko na ang katawan nito. Hey, ang shit na ito, sinusubukang niya tanggaling ang kanyang kamay. Sabi ng hanggal habang nakaturo sa nakuryenteng lalaki, hindi mo na kailangang pang mag-alala, hindi niya maaalis ang kamay niya doon, sabi ng isang gangster, sinusubukan ako ng tanginang traidor na iyan na magtaksil hanggang sa mamatay siya, habang nangingisay ang lalaki na nilalabasan na ng dugo sa ilong at bibig, hindi ko inaasahan na magiging patas ang buhay sa akin, pinilit kong mamuhay sa pinakamabuting paraan na makakaya ko. Bulong nito, pinipilit abuting ang switch ng ilaw, at, sigaw nito, fuck, pero mabubuhay ka sa kahirapan. Tuwang-tuwa pinanood ito ng kanyang boss, at ng mga gangsters, ano ba ang isang kasalanan na kailangan kong mamatay ng ganito, bulong nito, muling sigaw nito, ga, hanggang hamampas ang katawan nito sa tabi, at nahiwalay ang kamay nito sa swift ng kuryente, at kumalabog itong bumaksak, nagulat ang hanggal na boss, na hindi nagustuhan ang pagkakabaksak nito sa lupa, dahil natigil ang pagkakakuryente sa katawan nito, ang gagawang yan, ay humihinga pa. Mga tanga, pinilit ng ating bida na bumangon kahit hirap na hirap sa tinamong kuryente sa katawan nito, pilit nagtatanong kung bakit, anong kasalanan ko, bakit, gusto mo, gawin ito, sa akin, tumigil ka, huwag mong sayangin ang kadadakdak mo sa mga kalokohan shit ka. Sigaw ng boss, pinilit pa rin nito tumayo, so, ikaw ex-udo. Kaya dapat lang idagdag ko ang pagsipa sa'yo, sabi ng lalaking lumapit. Ikaw ay nasunog hanggang sa lumutong, sumuko ka na lang hanggang mamatay ka. At itinaas ng lalaki ang hawak nitong bat para hampasin ang ating bida sa ulo, agad napansin ito ng ating bida. Ngunit sa paghampas nito ay agad nakailag ang ating bida. Agad tumama ang bat sa switch. Agad damaloy ang kuryente sa bat, na hawak ng hanggal at kaagad na kuryente ito, sigaw nito, na napatingin ang mga kapwa niya hanggal na walang magawa, kayo mga fuck, palibutan niyo siya, kahit hirap na hirap ang ating bida pinilit pa rin itong tumayo, at tumingin sa hanggal na boss, anong ginagawa mo, lalaban ka ba ha, inis na sabi nito, patayin niyo ang fucker na yan, patayin niyo siya, utos nito sa gangster. Patayin niyo siya. Patayin niyo siya, sabay lapit ng isa at hinampas ito ng bat, at agad tinamaan ito, Daing ng ating bida, maya-maya pa ay nagsanyiran ang mga gangster at pinaghahampas ang ating bida, pinagpapalo ito kung saan tamaan ang mga hampas nito. At muli pinalo ito, dahil pilit na lumalaban ang ating bida para mabuhay ay lalong nanggigil ang kanyang boss. Dumampot ng kahoy ang isang hanggal, lumalaban ka pa rin. Kahit na pagkatapos ng lahat ng iyon, galit na nilagpasan ang ating bida na hindi halos makagalaw sa tinamong bagbog nito, lumapit ang isang lalaki, umilag ang ating bida at itinulak ito mula sa likod ng switch ng kuryente, at bumaksak ito sa kumikislap na live wire, at agad sumiklab ang kuryente at mabilis na damaloy sa katawan nito. At gumapang sa nakuryente hanggal, nagsiklabang ang mga boltahe nito. Sigaw ng mga ito, kayo mga putang ina nyo. Kunin nyo siya mga asshole, sigaw nito, tapusin nyo na siya. Chonjong Miyang, sigaw ng ating bida, na sumugod ito sa boss. Ikaw, isa kang psycho, sabi ko tapusin nyo na ang hayop na ito. Muling pinagtulungan ng mga gangsters ang ating bida pilit hinaharangan ang pagsugod sa boss, na pilit ko makawala ang ating bida. Bahagyang napaatras ang boss, ano kalokohan ang ginagawa nyo?
Ilayo nyo sa akin yan psycho na yan, pilit ko makawala ang ating bida at nahawakan ito sa may leeg. Pilit inabot nito ang matalas na bagay, kinabahan ang boss at bahagyang natakot ito. Hayop ka, dadalhin kita sa impyerno, bulong ng ating bida. Ikaw baliw ka, fuck ka, bakit hindi ka nalang mamatay ng tahimik? Agad may sumaksak sa ating bida, at bigla sinakal ng boss ng patalikod ang ating bida. Isasama kita, bulong ng ating bida, unti-unti na ito kinakapos sa paghinga dahil nakalock ang braso ng boss sa kanyang leeg. Pilit na dinala ng ating bida ang kanyang katawan sa kumikislap na kuryente. Agad gumapang ang mga boltahe nito sa boss at sa ating bida, nagkikisay ito, nang pumasok sa katawan nito ang mga boltahe ng kuryente. Magkita na lang tayo sa impyerno, kinabukasan. Sa isang kondo, napatulala ang boss habang nakaupo sa sofa. Ano bang nangyari? Bulong nito habang nakaupo sa upuan at napapaisip, isang taon lang ba ako naglakbay sa nakaraan? Muling bulong nito, sige lang, kaya ko pang harapin ang bangungot ng nakaraang taon. Pero, anong impyerno ang meron? Bakit nasa akin ang mukha ni Chun Jong-myung, at ang katawan ko? Hindi akin ito, habang nakatingin na may pagtataka, ito sa salaming ng bintana. Habang nakaupo ito sa upuan na patuloy nag-iisip. I swear, akala ko ay, mamamatay ako sa kuryente. Pero bakit tumingin ito sa salamin, at hinawakan ang kanyang mukha? Bakit nasa akin ang mukha ni Chun Jong-myung? Hindi kaya. Bigla nang laki ang mata nito sa naisip, bigla naalala nito, ang tagpong sinasakal siya ni Chun Jong-myung, ng patalikod. Ang kanyang boss na mainit ang dugo sa kanya na hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya binubuli na humantong sa kanyang kamatayan. Habang sakal-sakal siya mula sa likod, isasama kita, sigaw niya sa kanyang boss, habang kumakawala ay pilit niya dinala ang kanyang katawan sa live wire, at nang makuryente siya, ay kasama na kuryente ang kanyang boss, at kitang-kita niya ang pagkisay ng kanyang katawan, at ng katawan ng kanyang boss. Nababaliw na siguro ako, imposible ito, habang nakaupo ay napatungo ito, at ikinatang ang ulo nito sa kanyang kamay na tila sumasakit ang kanyang ulo. Pero kung nangyari talaga ito dahil sa electric shock, ibig sabihin, naputol ang kanyang iniisip nang biglang may nagbubukas ng pinto ng kondo, bahagyang nagulat ito. Tumayo ito para lumapit sa pinto, kung ano-ano kasi ang iniisip ko. Ngunit bago pa nakalapit ito sa pinto, ay nakapasok na ang lalaki at agad ito nabigla. Song Chang-wook, tang ina ka. Anong ginawa mo? Bakit ako nasa katawan mo? Sigaw ng lalaki. Sinusubukan kong malaman ang parehong bagay kaya umupo ka, ituwid mo ang lahat ngayon din, muling sigaw ng lalaki. Kahit na nagpalit tayo ng katawan, nakikita ko na pinanatili mo ang iyong masamang ugali. Ano? Masamang ugali, sigaw ng lalaki, agad inundayan ng suntok ang ating bida, na agad nakailag. Sino sa tingin mo ang kausap mo? Ikaw, tang ina ka. Agad lumaban ang ating bida, sinuntok nito ang lalaki. Sigaw ng lalaki, itikom mo ang bibig mo. Namilipit na sabi ng Hangul, napalugmok ito sa sahig, habang nakatayo ang ating bida na nasa katawan ng boss niya dati. Dapat mong kalimutan ang tungkol sa pagtitiwala sa mga magnanakaw, dapat ay kumilos ka ng maayos. Ang lakas ng loob mo. Secretary ka lang at driver ang isang katulad mo. Sabi ng lalaki na nasa katawan ng ating bida, pero ang nasa kalooban nito ay ang boss niya. Masama pa rin ang ugali mo, lumuhad ang ating bida bago muling nagsalita. Wala akong idea kung paano ito nangyari, ngunit hindi mo ba naisip na dapat tayong makahanap ng solusyon? At hindi ko kayang manatili sa katawan mo na ito ay isang mababang uri, sa tingin mo. Pang-asar ng ating bida. Isang mababang uri, na nasa katawan ka ni Chun Jong-myung ng Jaekyung Group. Jaekyung, sigaw ng lalaki. Sa tingin mo hindi ko alam iyon, pagkatapos ng isang taon na pagtatrabaho ko para sa iyo. Ang pangatlong anak ng grupong Jaekyung. Wala akong interes sa pagiging isang corporate puppet, at interesado ako ay kung bakit mo ako sinusubukang patayin. Tang ina ka, alam mo ba na pinaplano kong kolektahin ng pera ng insurance, sa isang cosmetics sa pamamagitan ng pangyayaring ito, paano kita pakakawalan kung halata naman na may sinasabi ka sa press, sabi ng Hangul na boss.
Pumatay ka ng tao para dyan, sa walang katuturang, sigaw ng ating bida, at tinatawag mo ang iyong sarili sa pagiging tao, fuck. Agad kinwelyuhan ito ng ating bida, at akmang, susentukin ito, ngunit hindi ito naituloy nang may nag-doorbell, agad ito napalingon. May inaasahan ka ba? Tanong nito sa lalaki, si Gian, o si Gian na sana. Si Gian ng dekyo ng ENC, agad tumayo ito. Inayos naman ng lalaki ang damit, pumasok ang isang babae, ano na naman ang ibibigay mong paliwanag? Nasaan ang manners mo? Hindi ka man lang lumalabas para kamustahin ako. Bahagyang inis na sabi ng babae. Oh, sa totoo lang. Bakit parang naguguluhan ka? Kakaibang ang kinikilos mo, kaya, ang bagay ay, pautol-utol na sabi ng ating bida. Lalo na nang lumapit ang babae. Dapat ay nandito pa iyon sa lugar na ito, mahinang bulong ni Chun Jung-myung habang may hinahalongkat, may bisita ka pala. Sabi ng babae nang mapansin ito. Nakita ko na. Tuwang-tuwa na bulong ni Chun Jung-myung. Nang makita ito ay agad, lumapit sa ating bida, na nasa katawan niya, Mr. Chun Jung-myung lalabas na ako ngayon, sabay yuko at nagmadaling lumabas, hey. Chun Jung, agad nitong pinutol ang pagtawag dahil naisip nito na nasa katawan niya ang kaluluwa ng Hangul. Hayaan mo na siya, awat ng babae, bakit tila nang hihinayang ka sa pag-alis niya? Sino ba yun? Tanong ng babae nang maupo ito. Siya ang secretary ko, may pinagagawa ako at hiniling ko na ayusin niya ito, kabadong sabi nito. Ganun ba, kung ganun umpisahan na ba, nating ang negosyo? Palinggan lingon ito sa pinto, na parang gustong habuling ang lalaki. Ngayon ay, wala akong suot na bra at panty. Tulad ng gusto mo, nang aakit na sabi ng babae. Hinawakan ang damit sa may dibdib at unti-unti ibinaba ito. Ano, ako ba, ang may gusto, sinasabi dito, ay ang hindi pagsuot ng babae ng bra at panty na iniutos ng Hangul. Sumunod siya kay Chun, bulong ng ating bida na nasa katawang ng Hangul. Agad itong tumalikod at, gusto mo ba ng kafe? Teka ipagtitimpla kita, ha? Ano ba naman yan? Inis na sabi ng babae, hindi ko kailangan ng inumin. Kaya, bakit hindi ka nalang lumapit dito sa akin? Tuloy sa paglakad ang ating bida, sabi ko lumapit ka dito, at hindi pinansin ito. Hoy, Chun Jung-myung, sigaw ng babae na tila naiinsulto sa pag-iwas nito. Ano ba ang ginagawa mo? Inis na muling sigaw nito. Napahinto ang ating bida at lumingon. Bakit ka ba sumisigaw? Ikaw ang tumawag sa akin. Tapos aakto ka na parang weirdo. Ano bang nangyayari sa'yo? Sigaw ng babae. Agad lumapit ang ating bida at hinawakan ang balikat ng babae. Gian, I'm sorry. Magulo lang ang isip ko ngayon. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Kung umakto ka parang hindi ikaw, may nagawa ba akong mali? Nawala na ba ang pagmamahal mo sa akin? Ano yun? Sigaw ng babae. Alam mo ba kung gaano kahirap pumunta dito nang walang suot na underwear? Paano mo ako pinapahiya ng ganito? Napaisip na pinagpawisan ang ating bida. Jesus, ito ang nagtutulak sa akin. Chun Jung-myung, ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Bulong nito. I'm sorry talaga, kasalanan ko ang lahat, napakamot na sabi nito. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Sigaw ng babae. Agad napalingon ng ating bida nang tumunog ang cellphone nito, kinuha niya ito at sinagot. Yes, hello, Mr. Chun, ito ay si Kim Do-jun from Hanul Bank. Pwede ko bang malaman kung bakit ka tumawag? May isang tao dito na ang pangalan ay Song Chang-wook, na sinasabing sekretarya mo, at sinusubukan niyang i-access ang iyong sikretong vault. Sabi sa kabilang linya, nasa kanya ang susi at passcode, ngunit ito ang aming unang pagkakataon na makita siya, kaya nais namin kumpirmahin ito sa iyo. Ang putang inang ito, kinuha niya yung susi kanina, na hindi ako nakatingin. Bulong ng ating bida, I see, well, hindi ko binigay sa kanya ang susi ko. Talaga, hindi nga katakataka na mukha siyang kainahinala. Sabi ng nasa kabilang linya, mangyaring panatilihin siya dyan. At matatapos na ako saglit, at pupunta na ako dyan. Babe, is everything okay? Tanong ng babae. May apurahang negosyo, kaya kailangan ko nang umalis.
Ano? Pinapunta mo ako dito, tapos ngayon aalis ka na. Sigaw ng babae na inis, this is really important. Hindi mo ba iniisip na ito ay medyo marami? Sabi ng babae na yumuko at ipinatong ang braso malapit sa tuhod, pasensya na, sa susunod ay kakain tayo ng mas masarap na tanghalian, na agad itinayo ang babae para paunahin na ito umuwi, sa tingin mo ba pumunta ako dito, para kumain? Sabi ng babae na inis pa rin, alam mo ang weird ng kilos mo ngayon babe, marami lang talaga ako iniisip ngayon, dala mo ang kotse mo. Di ba, nang may hatid ito sa pinto, ay napabuga ito ng hangin sa bibig, phew, may mga taong hindi natututo, at humakbang ito papunta sa kwarto, si Chun Jong Miang. Yun, alam ko, bulong nito, pumasok pa ito sa isang pinto, papunta sa hilera ng suits, at pumili ito, at nang makapili ay kumuha ng isa, at isinuot, at humarap sa salamin, at inayos ang suot na suit. Ngayon, Chun Jong Myung, handa ka na ba maglaro, tulad ng pusa at daga? Mula sa gusali ng may pinakamalaking bangko, sa Hanel Bank, sa loob ng opisina ng bangko, tulad ng inaasahan, nadatnang nito ang branch manager ng bangko, si Chun Jong Miang at ang dalawang pulis, nakatingin ang ating bida. Pinagmasdan nito ang kanyang mukha na nasa katawan ni Chun Jong Miang. At ang Hangul naman ay nagagalit na nakatingin sa kanya. Maya-maya ay humarap ito sa branch manager, excuse me sir, alam kong ikaw ang branch manager dito pero maari bang makausap ko muna siya, at lumabas muna kayo sandali. Sige po sir, maya-maya ay lumabas muna ang mga ito. Lumapit ang ating bida sa Hangul na nakapamulsa. So, nagmadali kang lumabas para lang magnakaw. Ito ay orihinal na pera ko, ni hindi mo nga alam ang password nito. Siyempre ikaw si Chun Jong Miang, at obvious naman na ikaw lang ang nakakaalam niyan. Agad hinailan ng ating bida ang upuan, para maupo ito. May 2 vault pa na tulad nito, ibibigay ko sa iyo ang password at ang lokasyon, kung hahayaan mo akong kunin ang pera mula dito. At ano ang gagawin mo sa perang ito, at ano naman ang dapat kong gawin sa katawan na ito, kung wala akong pera. Magiging parang pulubi ako na walang bahay o sasakyan. At least tama ka, at sa wakas alam mo na ang lugar mo. Pero yung password, akala mo talaga hindi ko malalaman kung hindi mo sasabihin sa akin. Kung kailan ako naging, si Chun Jong Miang, at tignan mo, hindi ko intensyon na mabuhay sa katawan na ito, gusto ko rin bumalik sa katawan ko. Kaya, mas mabuting alagaan natin ang katawan ng bawat isa. I'm sure, naintindihan mo ang ibig kong sabihin di ba? Bigla nito binaksak ang 2 kamay sa ibabaw ng lamesa na lumikha ng ingay. At huwag mong pag-iisipan na gamitang ng drugs, ang katawan ko. Or dudurugin ko ang tanginang tuhod mo, ingatan mo ang katawan ko. Unless gusto mo ma-stuck sa wheelchair na habang buhay, kapag bumalik na ang katawan mo, at nililino ko ito sa sarili ko. Sa ngayon, ay pinaayos ko ang mga bagay sa branch manager at nililinis ang iyong pangalan. Magpapanggap ako na nataranta ako at naglabas ng pera. Tapos ibibigay mo sa akin ng pera di ba? Sabi ng Hangul. Kung aalis tayo dito nang walang problema pag-iisipan ko. Malungkot na nag-isip ang Hangul, na ang totoong mukha ng ating bida, lumipas ang mga oras sa labas ng Hanel Bank, lumabas ang 2 mula sa loob ng bangko, nag-iisip ako kung ano ang gagawin sa pera, umuwi muna tayo. Habang naglalakad ito patungo sa sasakyan, habang hawak ng Hangul ang attached case na may lamang pera, nauna ng kaunti sa paghakbang ang ating bida, na ang mukha, ay mukha ng totoong Hangul, sumulyap ang Hangul sa ating bida, na tila may maitim na balak. Agad tumakbo ito na nilagpasan ang ating bida, at mabilis ang mga hakbang nito sa pagtakbo, tumigil ka, ikaw, tawag ng ating bida, Chun Jong Miang. Sigaw nito, lumingon muna ang Hangul, wait and see, gagawa ako ng paraan, para maibalik ang katawan ko at hindi na naituloy ang sinisigaw nito dahil mabilis, na sumalubong ang truck sa pagtalon nito na agad tumawid nito sa highway, ay hindi napansin ang humahagibis na truck. Crash, malakas na inggit ng preno ang maririnig. Napatulala ang ating bida sa bilis ng pangyayari, May nabangga ng truck, sigaw ng mga nakasaksi. Tumawag kayo ng 911.
Bigla siyang tumalon sa kalsada, hindi ko kasalanan. Tulirong sabi ng driver ng truck, makikitang ang duguan, nakatawan nito na tila ba wala ng buhay. Napahawak ito sa noo, ang ating bida na tila gulong-gulo ito. Nakakabaliw ito, tang-ina, bulong nito, lumipas ang mga oras. Sa kondo nito, nakaupo ito at nakasandal ang katawan, ang ulo nito ay parang nakahiga sa sofa. Kaya ngayon, habang buhay na ako nakakulong sa katawan na ito. Paano nangyari sa akin ito? Maya-maya ay biglang dumilim. Napaangat ito ng ulo, anong nangyayari? Sigaw nito, at bumalikwas ito ng bangon. Ano ang pakiramdam na ito? Dahil ba, patay na si Chon Jong-miang? Kinabahan na bulong nito, kung ganun, kung patay na si Chon Jong-miang ibig bang sabihin nun? Patay na ako, maya-maya ay may napansin itong liwanag. Nakita nito sa liwanag na naiba ang itsura ng loob ng bahay. Nakita nito na nag-uusap ang apat na lalaki habang siya ay nakatayo na hindi siya nakikita. Ano ito? Nasaan ako? Kilala ko ang mga taong ito. Pinag-iisipan ko kung ilalagay ko si Jong-miang na in charge sa Ichang's Refrigeration Facility and Pyeongtaek Factory. Chun Bong-deo, first son of Jikyung Group, ito ang pamilya ni Chun Jong-miang. What do you think, Chun Ho-dok, chairman ng Jikyung Group? Opo, at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Si Chun Jong-miang, bulong nito, nakikita ko ba ang hinaharap? Muling bulong ng ating bida, magsuot din ng mas casual sa ating susunod na pagtitipon ng pamilya. Kasi masyado kang formal, sa lahat ng oras na nagkakalat ng chismis tungkol sa relasyon nyo ng mga kapatid mo. Mabuti naman, matalino siyang bata, nakita nito ang pag-ismed ng lalaki. Chun Sang-ki, pangalawang anak ng grupong Jikyung, ano ang itsura na iyon? Bulong ng ating bida, maya-maya ay parang may hangin, unti-unti lumayo ang ating bida sa harapan ng mga nag-uusap. At ano nangyayari? Tanong nito sa sarili, na mabilis itong hinigop, pabalik sa kasalukuyan na katawan. Na habang nakaupo sa sofa, parang nagising ito sa isang bangungot. Ano bang nangyayari? Muling tanong nito sa sarili. At bumalikwas ito sa pagkakasandal sa sofa, ano ang mga nakita ko? Tumungo ito at ipinatong ang kamay sa hita. Nag-transformed ako, pabalik 1 taon ng aming pagkakapalit ng aming katawan. At ngayon nakikita ko ang mga bagay, tang-ina, ano ba ang dapat kong gawin? Pasiga nitong sabi, na inihiga ang ulo sa sofa habang hawak ang ulo. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang akong kunin ang mga bagay ng paisa-isa, nakababaliw ito, tama na. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ano ang gusto mong gawin ko? Sigaw na sabi nito, na tinuro ang nasa itaas. Maya-maya ay tumayo ito, at tumano sa glass wall. Akala mo ba natutuwa ako na naging mayaman, pagkatapos kong mamuhay tulad ng dati? Shit, ano ba ang gusto mo? Maging pinakamalupit na tycoon ako sa buong mundo. Tumano ito sa labas at tumahimik sandali. Teka, iyon ba talaga ang kahulugan ng lahat ng ito? Ang pinakamalupit na tycoon, maya-maya ay tumunog ang doorbell nito, at ano na naman ang isusorpresa mo sa akin? Sa pagkakataon nito, naglakad ito patungo sa pintuan, pinindot nito ang screen, nakita nito ang isang simpleng babae, napaisip ito, iniisip kung sino ang nasa labas ng pinto, isang maganda at simpleng babae ang nasa labas ng pinto, at sino na naman ba ang babaeng ito, bulong ng ating bida. Samantala sa kondo ng gusali ng ating bida, pagkatingin nito sa screen ng pinto at inisip kung sino ang babaeng nasa labas ng pinto, teka, ang babaeng ito ay si Heo Senyang, ang anak ng 4th-term man na si Heo Sejek, bulong ng ating bida, Heo Senyang, na anak ng 4th-term assemblyman na si Heo Sejek, Chun Jong-miang. Napakaswerte mo, tang-ina ka, malungkot na bulong ng ating bida. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sabi ng babae na bakas, ang tinitimping inis. Kasi, hindi alam ng ating bida, ang isasagot at napapalunok na lang ito. Please, pakisagot ang isang bagay, na itatanong ko sa'yo, kung papayagan kitang panatilihin si Ojian bilang iyong may bahay, ano ba ang kalokohan pinagsasabi niya? Bulong ng ating bida, will you marry me? Tanong ng babae, nabigla ang ating bida,
Ano ba ang sinabi niya? Bulong muli ng ating bida. Ano ka ba? Sinabi ko sa iyo, na pumapayag na ako, tulad ng hiniling mo. Ngunit, bilang kapalit, kailangan mong mangako na tutulungan mo ako, at kung maipapangako mo, sa akin iyan. Matutulog ako sa iyo dito. Ngayon din, ano, gulat na sabi ng ating bida. Anong klaseng gulo ang relasyon ng babaeng ito kay Chon Jong-myung? Bulong ng ating bida, napabuga ito ng hangin sa bibig. Phew, grabe, sira na ba ang buhay mo? Muling bulong ng ating bida. Pinagmasdan nito ang babae, at nakikita nito ang kalungkutan. Nag-isip ito ng solusyon, at hinawakan niya sa balikat ang babae. Miss Heo Senyang, sa ngayon ako ay nasa napakagulong sitwasyon. Siguro mas maganda kung magkakaroon tayo ng pag-uusap na ito sa ibang pagkakataon. Ha? Nalilito ka? Paano mo nasasabi iyan? Hindi mo ba nakikitang, pumunta ako dito para lang sabihin sa'yo ito? Sabi ng babae, napatingin ang ating bida sa babae. Hindi nito alam kung ano ang dapat isagat sa babae. Muling lumipas ang oras, muling tumano ito sa glass wall. At nagsindi ito ng sigarilyo, na naguguluhan ito, pumasok sa isipan niya ang sinabi ng babae. Hindi mo ba nakikitang pumunta ako dito para lang sabihin sa'yo ito? Ganito ba ang pamumuhay ng lahat ng tycoon? Sabi nito sa sarili, at muling humithit ito ng sigarilyo, tapos ay binasa ang natanggap na message sa kanyang cellphone. Huwag kang malilate ngayon sa gatherings. Pumunta ka dito ng mas maaga sa 30 minutes. Chon Sang-ki ang second brother ni Chon Jong-myung, tama ba? Kung gayon ang pangitain ko kanina, ay isang uri ng premonition ng pagtitipon ngayon. Bakit mo pinapakita sa akin iyan? Ano ang kailangan mo sa akin? Matuling lumipas ang oras. Gabi, makikita ang liwanag ng ilaw mula sa loob ng mansyon. Kumusta ang mga araw na ito? Sabi ng matandang chairman. Hindi alam ng ating bida kung ano ang tamang isasagot. Nagsalita ang isang kapatid nito. May tinatanong siya sa iyo, na lahat ay nakatutok sa kanya. Lahat ng negosyo ay karaniwan, kaya wala akong gaanong masasabi. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Seryosong tanong ng chairman. Nagpalipas ako ng oras sa mga babae, nagkatinginan ang dalawang nitong kapatid. Ha, tignan mo itong bastos na batang ito, na matapang na nagsasalita sa harap ng kanyang ama. Oo, dumating ako dito na may layunin, tapos na ang ginawa, kaya tatanggapin ko na lang lahat ng kahihinatnan nito, at gagawin ko ito sa aking paraan. Bulong ng ating bida, may kailangan din akong sabihin sa'yo. Ano ito? Sagot ng chairman, wala akong talent sa management, at nag-aalala ang kapatid ko sa akin, at natatakot ako na baka masira ko itong kumpanyang itinayo mo. Hindi nagustuhan ng dalawang kapatid ang kanyang sinabi, napatingin ito sa kanya. Tumingin ang chairman sa kapatid nito. Ano sa tingin mo ang sinabi ng inyong bunsong kapatid? Tumingin ang panganay na kapatid sa ating bida at, Jong-myung, dapat siya ay nasa ilalim ng maraming presyon, dahil ito ang kanyang unang mahalagang papel. Si Sang-ki at ako, ang magtuturo sa kanya ng maayos. I was considering put Jong-myung in charge of Icheon's refrigeration facility and Pyeongtaek's factory. Ito yung eksena na nakita ko sa dilim, ibig sabihin. Bulong ng ating bida, ano sa tingin mo? Sabi ng chairman. Tama, at parehong-pareho, nakita ko ba talaga ang hinaharap? Bulong ng ating bida, ano ba ang ginagawa mo? Tinatanong ka ng chairman. Ang mga taong ito ay nalilito, hindi ako katulad ni Chon Jong-myung. Bulong muli nito, oo, gagawin ko ang makakaya ko. Mabuti at pinili mo ang iyong mga damit ngayon. Sumulong ka, at gawing komportable ang iyong sarili sa pagtitipon ng pamilya. Sabi ng chairman, well, alam mo na nagbabago ang sitwasyon. Bulong ng ating bida, lumipas muli ang oras, ikaw ang bastos mo, bastard ka. Habang inilapag ang tasa ng kape, sinusubukan mo ba akong kalabanin? Galit na sigaw ng panganay na anak, simula ngayon, wala kang sasabihin sa chairman na hindi ko ito kinukumpirma. At iyan damit mo, sino ang nagsabing pwede mong isuot iyan? Sigaw nito nang wala ang chairman sa harap nila. Chon Jong-myung, lagi ka bang tinatrato ng ganito? Hindi pinapayagang pumili ng sarili mong damit. Bulong ng ating bida, sasabihin ko ulit sa'yo ito. Mabuhay ka na parang patay ka na. Yun ay kung gusto mong buhayin ang mom mo sa ospital.
Pang-aasar pa na sinabi ng panganay na anak, ano? Bulong ng ating bida. Gulat nito sa nalaman, sa tingin mo ba, parehas tayo, dahil magkadugo tayo ng chairman. Isa kang cheap na katulad ng iyong ina, ha? Fucking hell. Inis na sabi nito, hindi ako tatayo dito para makinig sa maruming mong bibig. Anong katarantaduhan na sinasabi mo, mayabang kahayop ka. Agad itinaas ang kamay nito para sampailan ang ating bida. At agad sinalag ito ng ating bida, hinawakan nito ang kamay ng kanyang panganay na kapatid sa ama. Ikaw, bastard ka, gigil na sabi ng lalaki, tama na yan. Sabi ng ating bida, kung ipagpapatuloy mo ito at mapipili ako bilang isang tagapagmana, hindi ba magiging awkward para sa ating dalawa? Baliw ka ba? Gigil na pinagdikit nito ang ngipin. Ipinagkatiwala nyo sa akin ang Ichian at Pyeongtaek, kaya ako na ang bahala sa kanila, kung may problema ka pwede mo silang bawiin. Saka, kung susubukan mo ulit akong saktang ng mahina mong suntok. Sabay bitaw ng kamay at bahagyang tinulak ito. Babaliin ko ang pulso mo, kaya kung ako sayo, mag-iingat na ako. Daing nito na hawak ang pulso nito, at isusuot ko ang kahit anong gusto ko, kung ayos lang sayo, at sa tingin ko, hindi ako isang bata, sa elementarya o na kailangan mong magalit, kung ano man ang isusuot ko. Bastard ka, mukha naman wala ka nang sasabihin pa, agad pinahihit ng ating bida ang doorknob ng pinto, at agad, itong umalis, how dare you, sigaw nito sa ating bida nang makatalikod ito, nga pala, sabay hinto nito at lumingon, kung pagbubuhatan mo ng kamay ang mom ko, ganyan din ang gagawin ko sa asawa at mga anak mo kaya, at kung gusto mo ng patas, subukan mo ako, sabi ng ating bida. At mula sa loob ng mansyon, at kung pagbubuhatan mo ng kamay ang mom ko, gagawin ko ang parehong bagay sa iyong asawa at mga anak, at kung mayroon kang gustong gayahin, subukan mo ako. Habang nakaupo ang chairman, habang pinapakinggan, ang alitan ng magkapatid. Ikaw, bastard ka, kinuha ng chairman ang tea. Habang patuloy sa pakikinig sa intercom ang alitan ng magkapatid. Bakit hindi mo tapusin ang iyong pag-inom ng tea? Mukhang mamahalin ito, matapos marinig ang mga naka-record sa alitang ng magkapatid, malungkot itong nag-isip. Mula sa labas ng bakuran, naglakad ang ating bida palabas ng mansyon. Tumayo ang chairman at tinanaw ito sa papalayong lalaki. Maya-maya ay may denial, ito sa kanyang cellphone. Hello, ako ito, simula ngayon, pwede mo bang subaybayan ang mga galaw ni Jong Miyang at i-report mo ito sa akin tuwing gabi? Sige, ipagkakatiwala ko ito sa'yo, sabi ng chairman sa kausap. Samantala, patuloy sa paglalakad ang ating bida. At tumigil ito sa tapat ng isang bahay, tinignan muna niya ito, bago ito sinipa ang gate. Sino yan? Mula sa loob ng bahay, agad binuksan nito ang pinto at bahagyang lumikha ito ng ingay. Buksan mo muna ang pinto, sabi ng ating bida. Nasa labas ng mababang gate, sino ka ba, kilala mo ba ako? Sabi ng lalaki, oo, Kwak Dechul, ngayon, buksan mo na ang pinto. Pinag-isipan muna ng lalaki kung bubuksan ito o hindi, nagtataka ito kung bakit siya kilala, hindi naman niya kilala ito, sa huli. Kahit nakasimangot na isinuot ang tsinelas ay naglakad ito, palapit at hinayla ang kawit sa gate, ano ang kailangan mo, mayroon lang ako gusto i-claim sa'yo, tangina sobrang dami mo bang napanood na pelikula, sabi ng lalaki, hindi pa kita nakikita noon, ngunit narito ka, para sipain mo ang aking pintuan sa kalagitnaan ng gabi, na sinasabi mo. Narito ka upang mag-claim ng tanginang bagay, habang iniistorbo mo ako. Di ba sabi mo nagbabayad ka ng 5 beses ng interes sa pabor at sama ng loob? At muling tinignan ng lalaki ang ating bida na tila nag-isip muna. Maya-maya, halika na, pumasok ka na, kumilos ang ating bida para pumasok, at yumuko ito. Dahil sa nakaharang sa bakal ng gate, sa pagyuko nito ay napatingin ang lalaki, at naging pamilyar sa lalaki ang kilos nito, agad kumilos ang kamay ng lalaki para santuking ang ating bida, na agad naman itong napansin at sinalag niya ito ng kamay. Itinaas muli ng lalaki ang kanyang kamao, na agad tinulak ng ating bida, sa pagtulak nito sa lalaki ay napaluhod siya na nadulas sa lupa, agad tumayo ang lalaki sa pagkakatulak niya,
at tumakbo itong palapit sa kanya, para muling sapakin ito. Nasaan si Changwook? Sigaw ng lalaki. Teka, sigaw na saway ng ating bida. Muling umilag ang ating bida, at muling sinungtok ito at muling nakailag, muling sasapakan. Ang ating bida, agad iniharang ng ating bida ang kanyang kamay. At huminto sa ere ang kamay ng lalaki, inihanda nito ang hita. At agad tinuhad ang ating bida, agad tinamaan ito. Sigaw nito na namilipit, na hawak ang braso. Chick, sigaw ng lalaki, namimilipit na daing ng ating bida. Muling kumilos ang lalaki, handa na ito para sipain muli ang ating bida. Biglang sinalag ng ating bida ang dalawang kamay. Makinig ka, fucker. Hindi ako nagpunta dito para makipag-away, kaya tumigil ka na. Sigaw nito, at sino kang gago ka, at paano mo nalaman ang sinabi ko kay Changwook? Sigaw ng lalaki, dahil ako si Song Changwook, gago ka. May utang na loob ka sa akin, at sabi mo kung kailangan ko ng tulong mo, tutulungan mo ako. Nagtaka ang lalaki, ano ang sinabi mo ngayon lang? Sabi ko, ako si Song Changwook, anong sinasabi mo? Magsalita ka, darating ang panahon ng kailangan mo ang tulong ko, kahit nang ibig sabihin noon ay kailangan kong mawalan ng buhay, susundin mo, sabi mo susundin mo kahit anong mangyari di ba? Ikaw talaga, si Changwook, sabi ng lalaki, oo, ako nga si Changwook, ang kulit mo. Fuck, ang ibig kong sabihin mawalan ng braso o binti, o kung ano ang panganib sa buhay mo. Paano ako maniniwala sa isang taong, hindi ko pa nakikita noon na sinasabing siya si Changwook? Jeez, ang braso ko, sinipa mo pa ako ng malakas, asswipe, at naintindihan ko ang sinasabi mo, kahit hindi pa ako sanay sa ganitong katawan ha, ano yun, nang mabali mo ang iyong binti, minuhat kita at ginawa ang mapanganib na pag-akyat, sa tuktok ng bangin, na iginalaw-galaw pa nito ang kanyang braso, tapos ay muling tumingin ito, ngayon na ang oras para gantihan mo ako para sa iyong buhay. Nang nabali mo ang iyong binti ay dinala kita, mula sa mapanganib sa pag-akyat sa tuktok ng bangin. Ginalaw-galaw ng ating bida ang kanyang braso na nasaktan. Tumingin ito sa lalaki, bago muling nagsalita. Ngayon na ang oras, para bayaran mo ako, sa utang mong buhay sa pagliligtas ko sayo. Pumasok sa kanilang alaala, noon nasa military service sila. Habang paakyat ito sa tuktok ng bangin, sa matarik na bundok habang pilit kumakapit ang kamay nito sa mga batong nakausli. Kinakaya ang bawat pag-ahon nito, nang makasampa sa makitid na patag, isinawsaw nito ang kamay sa powder na nasa gilid ng baywang, nang mapasulyap ito sa baba, nakita nito ang kanyang kasama na pilit at hirap na umaahon, at sinenyasan niya ito, 3 minutes na pahinga. Tumango ang lalaki, nang makaahon sa kanyang kinatatayuan ay sabay silang nagpahinga ng ilang minuto, sa makipot at matarik na bangin. Maya-maya ay sumenyas itong muli, para muling ipagpatuloy ang kanilang pag-ahon, oras na para muling umahan, kumilos ang lalaki para tumayo, ngunit bahagyang hirap ito tumayo at nanginginig ang kanang binti, tama nga, mahihirapan ang kanyang binti, bulong ng ating bida. Ngunit hindi tayo maaaring sumuko. Matapos nating makarating dito. Muling sinunggabang ang batong nakausli, sabay tayo, kahit na anong mangyari, muling umakto ng pag-ahon, lumingon ito at inabot ang kanang kamay sa kaibigan, tumingin ang lalaki, bahagyang ngumiti ito habang naghihintay ang kanyang kamay, hanggang sa kumapit ito sa kamay ng ating bida, sabay itong pinilit na umahan sa matarik na bangin, samantala sa kampo, paano na ang 12 makapangyarihan goblins ay hindi kayang makahuli ng dalawang sanggol na daga, sa tingin nyo ba may katuturang iyon? 3 araw na ang nakalipas, mga uod, sabi ng mataas na opisyal sa military. Habang nakabitin ang mga lalaki ng patiwarik na tila ba ay hindi nasunod ang utos nito. Sa tingin mo karapat-dapat kang tawagin goblin, kapag hindi mo man lang nahuli ang 2 junior officer. Bukas ang inyong huling pagkakataon, at kung hindi ninyo maibabalik ang 2 daga na yan bukas. Lahat kayong 12 ay mamamatay, samantala. At mula sa matarik na mabatong bundok ng bangin. Nasunggaban nito ng kamay ang malapad na tuktok ng bangin. At pilit itong sumampa, at kumapit ng mabuti. Pinauna nito ang kanyang nakapasang kaibigan, pinatangtong ito sa kanyang balikat, at pinona itong sumampa.
Nandito na tayo, good job Kwak Dechul, sabi ng ating bida. Nang makasampa ay humiga ang dalawa sa lupa na para naibsan ang pagod. Changwook, buhay pa naman tayo di ba? Oo, kaya nga humihinga pa tayo. Brad, ang sarap sa pakiramdam ng hangin, ha? At agad bumangon ang ating bida sa pagkakahiga, ano ba yan? Kinakabahan ka ba? Huwag kang maingay sagot ng ating bida na lumingon ito sa direksyon ng ingay. Sumenyas ang mga kamay nito, na ang ibig sabihin maraming kaaway sa tabi ng bato. Ano, hanggang ngayon ang mga taong ito ay hindi pa rin sumusuko. At bumaba ulit tayo, ito lang ang paraan, sabi ng ating bida sabay senyas ng hintuturo pababa. Psycho ka ba? Tangina ka, gusto mo bang mamatay tayong dalawa? At hindi ako nakakapunta kahit saan, dahil sa aking paa. Iwanan mo na lang ako dito at bumaba ka na, sabi ng lalaki. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, sagot ng ating bida. Baliw ka bastard, ayos lang ako, kaya bilisan mo na lang, agad tumayo ito sa gilid ng bangin, sige, pagkatapos, ay pupunta tayo sa labanan. Buddy, habang tinapik ng ating bida ang balikat ng kanyang kaibigan, seryoso ka, gusto mong tumalon ako mula dito, sabay hila sa kaibigan at sabay silang tumalon. Song Changwook, baliw ka, tangina ka, sigaw ng lalaki, at nang matapos ang tagpong iyon, ito ang sa kasalukuyan, habang magkaharap ang dalawa, maya-maya. Maaari mo ba akong bigyan, ng kahit isang tasa ng kape, nagbuhos ka pa ba ng masyadong maraming tubig kung kailan magagawa ito, ni hindi mo sinabi sa akin na hanapin kita kapag kailangan kita. Ni hindi mo man lang nakilala ang nagligtas sa buhay mo, dahil lang sa naiba ang mukha ko. Sabi ng ating bida, tanga ka ba, akala mo ba talaga maniniwala ako sa sinabi mo? Sabi ng lalaki, wala rin akong idea kung ano ang nangyayari, at ang lahat ng tao sa paligid ko ay gusto ay ibagsak ako. Ang Song Changwook na kilala ko, ay hindi ako mag-aalala tungkol sa mga ganyan kalokohan. Kailangan ko ng taong mapapagkatiwalaan ko, isang taong hahawak sa aking likuran. Isang taong magpoprotekta sa akin, sa kahit anong mangyari hanggang sa huli, Kwak Dechul, ikaw lang ang kilala ko kung sino ang taong iyon, sa totoo lang, lagi akong namamatay, hindi, namatay na ako, isang pag-iisip ang lumitaw habang ako ay nakuryente at nasusunog hanggang sa lumutong, Kwak Dechul, kung nasa tabi lang kita, hindi ako mamamatay ng ganito, yun ang nasa isip ko, pero sigurado, naintindihan ko, ikinilos ng ating bida ang kanyang paa, para umalis. At kung ako iyon, mahihirapan din akong paniwalaan ito, kalimutan mo na ang narinig mo ngayon, at humakbang na ito palayo, saan ka pupunta, tanong ng kanyang kaibigan, agad napahinto ito at lumingon, humingi ka ng kape di ba? Kung gagawin mo ito sa sobrang dami ng tubig kalimutan mo na. Mas katulad iyan ng totoong ikaw, jackass, bahagyang ngumiti ang lalaki. So, tulad ng iyong sinabi, ngayon ay ikaw na si Chun Jong-myung, ang pangatlong anak ng Jikyung Group. Habang nagtimpla ito ng kape, at tumango ito, bago humigop ng kape. Naupo ang lalaki sa tabi ng ating bida, anong gusto mong gawin ko? Maging secretary ko, asikasuhin ang anumang kailangan mo, at lumipat ka sa aking place, sa lalong madaling panahon. Sabi ng ating bida, bakit gusto mo maging secretary mo ang isang tulad ko? Hindi ka ba mayaman, o, baka dapat mayroon kang maraming kabataan, na mainit na babaeng propesyonal sa paligid mo? Sabi ng kanyang kaibigan, kahit nahihirapan kang paniwalaan ako, ano sa tingin mo ang magiging reaksyon ng mga kaaway ko? Sa kanilang pananaw, ang nakakaawang nag-transform na si Chun Jong-myung magdamag. At malamang na sinusubaybayan nila ang bawat galaw ko, kahit sa segundong ito, kaya, ngayon kailangan kita. Matapos makipag-usap ito ay agad nagpaalam ang ating bida, inihatid ito ng kanyang kaibigan sa labas ng gate. Humakbang na ito bago muling lumingon, tulad ng sinabi ko, ikaw ang masusunod para magdesisyon, at kung hindi mo naman nararamdaman, hindi mo na kailangan tumawag pa. Nang makalayo na ang ating bida, nag-isip ang lalaki, fuck, bulong ng kanyang kaibigan, ito ay sobrang nakakalito, na tila gulong-gulo ito. Samantala, habang magkausap ang dalawang nakakatandang kapatid ni Chun Jong-myung. So,
Sinasabi mo, ba, nahayaan natin si Jongmi ang namamahala ng kumpanya. Alam mong hindi magagawa ng batang iyon ang trabaho. Teka lang, dadating siya para humingi ng tulong sa atin nang wala sa oras, tapos kakagaitan mo pa ulo niya. At kahit na ito ay lubos na malabong mangyari, paano kung buhayin niya ang kumpanya? Kung sakaling mangyari iyon, nakabili na ako sa president ng unyon ng manggagawa. At balak mong gamitin ang unyon, ngunit kung ang negosyo ay magwawakas sa maling pamamahala, ako ang magiging mainit para sa paghirang kay Jongmiang. Ang bagong CEO ay tumalikod sa kanyang kumpanya at naghahanap lamang ng pansariling pakinabang. Maaari tayong kumalat ng isang kwento sa press na sinasabi sa kanila na ang unyon ay nakatali sa kanyang mga kamay. Baka magkaroon pa tayo ng pagkakataon na isara ang bahaging iyon ng ating negosyo. At ito ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Tumayo ang first son, sige, gabi na, nakikita ko ang pinaghirapan mo ngayon. Sabi pa nito na tinapap, sa balikat, ang second son. Ikaw ang aking kuya, kapag naging chairman ka nandyan ako para pagsilbihan ka sa parehong paraan. Tama, ito ang dahilan kung bakit sinasabi nila na ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. Kinabukasan sa kondo ng ating bida, habang nagbibihis ito sa kanyang kwarto. At maya-maya ay tumunog ang doorbell nito, habang nag-aayos ng kurbata ito, sa kanyang polo. Napalingon ito, lumabas siya ng kwarto at tinignan ang screen sa pintuan. Lumabas ang kanyang kaibigan sa screen, kumain ka na ba? Tumingin ang ating bida, maya-maya pa ay nagpunta ito sa kusina at nagluto ng ramen. Nakatira ka sa ganitong lugar, at ramen lang ang kinakain mo. Sabi ng kanyang kaibigan, ano naman kung ramen, sa tingin mo ba ang mga mayayaman ay kumakain ng steak sa lahat ng oras? I wonder kung gaano kalaki ang lugar na ito, siguro mga 3,000 square feet. Hindi ka ba nalulungkot na naninirahan sa isang malaking lugar tulad nito? Actually first day ko kahapon, maya-maya ay naupo ito at sabay kumain ang dalawa. Kung ako ang magiging sekretarya mo, kailangan kong magpakita ng respeto sa harap ng iba, di ba? Hindi ba mapipigilan nito ang iba na maghinala? Hulaan ko wala akong ibang pagpipilian kundi ang maging alipin mo ngayon, ngumiti ang ating bida, at, salamat sa pagpunta. What the fuck? Anong nginingiti-ngiti mo Mr. President? Pang-aasar na tumawa ito, pangit mong mukha, sagot na biro nito. Puwahahaha. Hahaha, sabay at nagkatawanan ang mga ito. Kumuha ka ng damit mula sa GQ yung department store, at magkita tayo mamaya. At binigay ng ating bida ang isang credit card. Kinuha naman ito ng kaibigan at pinalungkot ang kunwari ang mukha nito. Kung pinapanta mo ako sa department store, mag-isa ka bang magtatrabaho? Sir, huwag tayong maging formal kapag tayong dalawa lang. Kailangan ko kasi mag-practice ngayon, so, naniniwala ka ba sa sinabi ko ngayon? Kailangan ko din practice iyan, at ugaliin ang paniniwala. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay kumilos na ang ating bida para pumasok na sa trabaho. At nang dumating na ito sa kanyang kumpanya, matapos iparada ang kanyang sasakyan, ay agad bumaba ito mula sa kotse. Good morning sir, sigaw na pagbati ng isang security guard. Napalingon ang ating bida, nakita niya na tumatakbo, at nagmamadali ang security guard na kinakabahan. Dahil wala pa ito sa kanyang pwesto, sorry po, Mr. President. Dapat po ay lumabas ako ng mas maaga at pagbuksan kayo ng pinto, ngunit abala ako sa isa pang gawain. Oh, I see, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ha, bahagyang nagtaka ang security, opo, Mr. President ako po si Cho Bok-so. At bahagyang yumuko ito, gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito? 11 years na po, na parang nahihiyang napakamot ito sa ulo. Oh, bakit hindi mo muna ako tinawagan, at maya-maya pa, ay may dumating na lalaki. Lumapit ito at bumati, good morning, Mr. President. Ikaw pala director ko, may problema ba dito? Wala naman, na-curious lang ako kung gaano na siya katagal na nagtatrabaho dito. At ako na ang bahala sa bagay na ito, at agad binalingan ng lalaki ang security guard. Hoy, ikaw, tinuruan ka ba ng kumpanya na magtrabaho ka ng ganyan? Anong uri ng karumal-dumal na trabaho ang iyong ginagawa?
habang ang iyong sweldo ay parang linta. Ha, baliw ka ba? I'm sorry po sir, at agad na yumuko ulit ang security. Mr. President, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Sabay yuko din ng lalaki, at ipatatanggal ko po agad ang empleyadong ito. Biglaan, nagulat na sabi ng ating bida, kaakibat ito. Ano po, tinatanong ko kung sino ang kaakibat mo, sigaw ng lalaki. Opo sir, ito po ay Yunsong Securities, mapagkumbaba sabi ng security guard. Napatingin ang ating bida at, malapit na bang mawalang ng trabaho ang inosenteng lalaki ito, na 11 years niya na pinaghirapan dahil sa akin. Bulong ng ating bida, nakita pa nito na hinayla pababa ang sobrero ng security guard, habang suot-suot ito. At lahat dahil nakikipagpalitan siya ng ilang salita sa isang CEO, na maaaring halos kasing edad ng kanyang anak. Dahil ba sa kanyang kayumangging ilong na ito, ng isang tao na tinatawag ang kanyang sarili bilang isang direktor. At ang lalaking ito ay kailangan maalis sa kung ano ang maaaring huling trabaho ng kanyang buhay. Napansin nito na mangiyak-ngiyak na ang security guard. Tumingala ito at huminga, ha, at ito ba ang ibig mong sabihin na ako ang pinakalokong tycoon na nakita sa mundo? Bulong ng ating bida at bahagyang nakatingin sa langit. Mister ko, ibaba mo yang kamay mo, pakiulit nga. Sabi ni director ko, ano ang ginagawa mo, bago mo pa man narinig ang nangyari. Ay binati niya ako, at tinanong ko ang pangalan niya habang nasa labas at kung ilang taon na siya sa kanyang trabaho at nagpasalamat, may mali ba doon? At ano sa tingin mo ang mararamdaman ko, kung tatanggalin natin ang lalaking ito sa konting dahilan? Ha, nagtaka ang lalaking director, maging ang security guard ay bahagyang napatingin. Siyempre napaka-thoughtful, at considerate mo sa empleyado mo, haha. Tumawa ng kaplastikan ang lalaking director, gagong bastos. Bulong ng ating bida sa director, Mr. Cho Bukso, huwag kang mag-alala sa nangyari ngayon, at mangyaring gawin mo ang iyong trabaho gaya ng dati. Agad yumuko ng ilang beses ang lalaking security guard, maraming salamat po Mr. President, gagawin ko po ang best ko. Agad hinawakan ito sa balikat para awatin, mangyaring huwag mong gawin ito. Agad kumilos ito at niyaya na ang director. Pumasok na tayo sa loob. Habang naglalakad ito patungo sa kanyang opisina, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng coat. Kinuha ito at agad na sinagot. Hello, sino ito? At mula sa isang malaking department store, Good morning Mr. President Chun Jong-miang. Sorry kung tinawagan ko kayo ng ganito. Ako nga pala si Jo In-yong, isang VIP customer manager sa GQing department store. Maaari ka bang makausap sandali? Sabi ng babae, habang nasa isang table ang kaibigan ng ating bida, na nakaupo at bahagyang nakasimangot na nakasalikop ang mga braso.